Oh, kumusta naman yung mga congressman dyan na mukhang ulupong dyan sa kongreso? At ganoon din dito sa isang kongresista dyan, congresswoman na mukhang daga. Oh, lalo na rito sa kumustahin natin itong congressman din na bukbukin ang mukha na isang certified kawatan, bibili ng condominium na pagkamahal-mahal, tapos patitirhan lang pala niya kay Dominic. Kaya binubukbok niya mukha mong animal kang kongresista ka, hayop ka. Nakakapanggigil kang animal ka, hayop ka. At yung isa rin dyan na congressman na mukhang television, kumusta na? Oh, ano ba nangyari na dyan sa SMNI? Na pinag-iinitan nyo ng mga gago kayo. Wala na kayong alam gawin na tama. Puro na lang puro mga kabulastugan at katangahan at kagaguhan ang ginagawa ninyo. Pero bago mag-init ang ulo ko, ay gusto ko munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati dito sa lahat ng mga subscribers ko. Dahil ito pong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko. Kaya nga po, lagi ko na lamang ipinagdarasal itong mga ito na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng mga politikong kawatan. Ayan po. At mag-ingat po kayo lagi. At ito na nga po na wala pong ginawa itong matino itong mga congressman. Marami sa kanila. Bagamat yung iba ay tahimik lang, itong lalo na itong ulupong na ito yung ulupong na napakadaldal tong ulupong na ito. Tingnan mo yung ulo nito, talaga mukhang ulupong tong hayop na ito. Papangalanan ko ba? Baka naman sabihin kasi ng makakapanood naman ng mga trolls diyan, ay salita lang ako ng salita rito na hindi ko pinapangalanan. Ayan si Suarez, mukhang ulupong. O si Kimbo, mukhang daga. O sige, Aber, patawag nyo nga ako dyan sa kongreso. Nang mapilipit ko na yung mga ulo ninyo hanggang sa madurog na. Buwakan ng ina nyo. Tarantado kayo kahit kailan. Ito ang matindi, mga kababayan. Ito na talaga nakakapang mangilo sa ngipin. Yung mga hindi pa pustiso dyan, mangilo sa ngipin pag ito ang narinig nyo. Imaginin mo, mga kababayan, hindi lang sila naliligo sa pira ng bayan, talagang nagsuswimming pa itong mga animal na ito. Isa na, dalawa na itong si Romualdez at si Sandro na talagang naglalangoy sa pira ng bayan. Bakit ko nasabing naglalangoy? Ayon dito sa aking pulang bayawak na ang budget pala nito ngayon 2024. Ngayon 2024 ang budget pala niyan 60 billion. 60 billion. So totoo ba ito? Kung totoo ito, magpaliwanag kayo saan kinuha tong pirang ito na binadget niyo. Natural sa kabanang bayan, natural. Ipinasa nila yan. Na 60 billion na yun. Kung totoo ba na ito yung nakakarimarim na gawain ng mga, ito na yung mga talagang mga kwada ito. Rampant na yung mga pagiging kawatan ng mga animal, ng mga patay, gutom na mga putang nanto. Nakakapanggigil. Kung totoo man ito, hindi man ako sigurado dahil bulang bayawak ko ang nag-report sa akin. Ay grabe, magpaliwanag kayo. Sagutin ninyo ito kung totoo. Dahil talagang hindi katanggap-tanggap na sa taong bayan itong mga mabalitaan na 60 billion? Billion ang pinag-uusapan, hindi na milyon eh. 60 billion, anong gagawin nyo dyan sa 60 billion na yan? Tapos wala namang kayong ginagawa sa nasasakupan ninyo. Gagaya dyan sa Ilocos, meron bang ano bang gagawin dyan sa Ilocos? Ano bang gagawin dyan sa Leyte na itong taga rito si Romualdez? Oh, grabe kayo. Huwag na itong mga sinasabi ko mga mahihirap nating kababayan, itong mga tinutulungan ko ito. Huwag na natin pag-usapan to. Yan na lang sana ang pag-usapan natin. Yang kababayan mo dyan sa Leyte, nabanggit ko na ito, minsan
pumunta kami dyan ng team ko na namigay kami ng mga bigas dyan. Napakarami yung mga nagutom dyan sa distrito mo, Romualdez. Halimbawa na lang natin na 60 billion ang, sa inyong dalawa. Ni Sandro. Sa 30 billion na lang kayo. Wow! Kayo na umubos ng pera ng bayan. Grabe. Mga hayupak kayo. Sana maimpatso na lang kayo, mga animal kayo. Lahat naman dyan eh. May mapipili. Sabi ko nga, wala na kayo mapipili na mga matinong mga politiko. Wala na. Lahat ito mga kawatan to. Maniwala kayo sa akin. Grabe. Sobra ang pagiging kawatan ng mga hayop na ito. Imagine mo 60 billion? Ano yan? Di lumalangoy ka na sa kwarta, hindi ka lang basta naliligo eh. Hindi lang naliligo, nagsashower ka eh. Lumalangoy ka na. Lumalangoy na kayong dalawa. Di pa kayo mapiste ng mga animal kayo. Tapos ito naman mga kwan dyan, yung mga ibang congressman din dyan, hala, halik na sa puwit ni Romualdez ng mga animal na ito. Lalo na itong mukhang bayawak na ito. Mukhang ulupong na ito. Grabe. Ayaw ko na sanang tapikin kayo eh. Ayaw ko na sana eh. Dahil nakakasawa na itong ganitong topic eh. Nakakasawa na talaga. Pero kailangan kong iparating sa inyo mga kababayan ko, lalo na dito sa mga subscribers ko, at lalong-lalo na dito sa mga walang masaing kahit papaano ay naaabutan natin ng konting tulong. Gusto ko lang ipaalam sa inyo yan. Dahil yun ang totoong nangyayari. Habang naglalangoy sila sa kwarta, itong mga animal na ito namang mga walang masaing na ating mga kababayan, gutom na gutom. Sabi ko nga, hindi ko man sigurado ito, pero hindi naman siguro lalabas yung balitang yan kung hindi totoo. But anyway, ibibigay natin yung halimbawa kung totoo man ito. Magpaliwanag kayo kung totoo man ito. Hindi na milyon ang pinag-uusapan natin dito, billion na. Nag-level up na. Sana mag-level up na rin yung yung pantog ninyo, mag-level up na rin, lumabas dyan sa bunganga ninyo. Yon. Para kumpirmado at na talagang sa lahat ng mga ginagawa nyo dyan, level up na, magmula sa pagnanakaw, kaya pakita nyo na, sana ipakita na ng ating Panginoon na magmula dito sa pantog nito mga ito, i-level up na dyan sa bunganga nila, para nandito sa harapan ng mukha nila yung pantog ng mga putang nanto. Grabe. Di ko alam kung itong si Suarez na itong mukhang ulupong ito, kung nagmamagaling at utusan niya itong Senado na apurahin niyang kung ano bang inaapura mo dyan na mukhang ulupong ka. Then sa provision na yan na economics provision na dapat palitan dyan sa 1987 Constitution. Ba't ba nagmamadali kayo? Utusan, akala mo kung sino ka makapag-utos eh. Humarap ka nga sa akin at nang hugutin ko yung dila mo nang hindi ka na makapagsalita. Buha ka ng anan nyo. Buwisit kayo kahit kailan. Talagang kayo ang piste ng lipunan ng mga animal kayo. Kaya nga mga kababayan, dyan sa Quezon Province, kung inyong naririnig itong aking panawagan ito, huwag nyo na ibuto yung siya mukhang ulupong ninyong congressman na yan. Dahil mamamatay kayo pag ito ang naging congressman pa ninyo. Sobrang kawatan to. Parte ito ng pagiging kawatan nitong nandyan sa namumuno sa Kongreso. Anyway, buwisit kayo, sana magkanda pa na kayo, impatso na kayo dyan sa mga ninanakaw yung mga buwaka ng ano nyo. Di ko na alam kung ano pang sasabihin ko sa inyo mga buwak. Ay, nako.
Grabe. Mumurahin ko lang kayo kung mumurahin ng magkanda tudas-tudas na kayo eh. Doon sa mga kwan ko, sa mga subscriber ko, at doon pa po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dahil ipapakita ko na po sa inyo yung titirhan ninyo kung sakali. Doon po ay malayo sa virus, lahat na malalanghap ng hangin doon, lahat sariwa. Wala kayong malalanghap na mukhang ipis na mga congressman doon at mga senador. Doon ay malaya tayo kung sakasakalit may virus na kumalat dito sa atin. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po dito sa channel ko. Ganun po doon sa mga nakapag-subscribe na. Wag nyo pong kaligtaan na panoorin itong lahat na i-upload kong video. Baka ayoko na magsalita rito. Baka inabot ako ng boryong. Dahil sa nakikita ko lang ito, dapat ito, panay. Sorry na lang doon sa mga kwat, pero ang sinasabi ko, bibigyan natin ng panahon pa itong mga hindi pa nakakapanood dito. Kaya sabi ko nga po yung mga kaibigan ninyo, yung mga kamag-anak ninyo ay tawagan nyo na panoorin itong video ko ito at mag-subscribe na sila dito sa channel ko dahil sa mga darating na araw o sa nalalapit na darating na araw ay baka magkalat yung mga kwan dyan, magkalat yung mga bangkay dyan sa kung saan man yan. Nakakaburyong na, nakakapangilabot na itong mga makukan mo. Sa kadami-dami nating mga mahihirap na kababayan, tapos ganito pa ang mababalitaan natin na bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan na budget. Anong gagawin nila? Anong gagawin ninyo sa ganyang kalaking pira? Nagtatanong lang po ako. Dahil unang-una, kung tutuusin, wala naman kayong dapat na project eh. Dahil, tagagawa nga lang kayo ng batas eh. Di ba? Ang trabaho nyo, gumawa ng batas, hindi mangontrata. Hindi lahat na eh. Contractor, kung ano-ano pa, lagi yan may porsyento. Kagaya nung congressman dyan itong si Gonzales na ito na sa kanya ang project, sa kanya pa ang contractor. Kaya nga 66 million yung inuusig sa kanya ng ombudsman. Nakademanda sa ombudsman yan. Ang problema natin dito sa ombudsman na ito, bago magdesisyon ito, bago magbigay ng hatol ito, patayin na lahat yung mga kwan. Yung mga sinasakdal. Kung hindi man patay na, wala na, malamig pa sa bangkay. Kagaya nila. Kaya dapat binubuwag na rin yan eh. May investigator tayo, mayroon tayo sa Supreme Court, di dapat idemanda na lang sa korte. Hindi yun doon sa ombudsman at saka sandigan bayan na yan. Korte na ang hawak dapat yan. Nagko-korte-kortehan kayo mga animal kayo, tapos mga tulog din naman pala kayo, mga korap din kayo. Sino ba may sabing mga korap din niya sa ombudsman? Mismo ngayang happy ninyo, si Martires. Buha ka na nyo. Wala ka na talaga masulingan dito eh. Lahat mga korap na eh. Sa mga susunod na kwan po, either bukas or hindi ko alam, basta this week, i-upload ko dyan yung hindi na ako magpapakita at i-upload ko dyan yung kung saan ko kayo iipunin lahat ng mga subscribers ko. Napipika na ako. Sobrang pikang-pika na ako. Doon tayo, sama-sama tayo, kaya ko kayong pakainin lahat. Kaya ko kayong tostosan lahat. Buisit na to. Hindi ko na sasabihin doon kung saan yun. Kasi baka mamaya, dahil itong mga kakurap ng mga gobyerno ito, baka bawiin to, ay nandoon pa naman yung mga ibang mga tinatago kong mga kamuting dilaw. Papakita ko lang sa inyo at napakaganda. At yun yung Berana River na napalibutan ng matataas na mga bundok.
Yun yung Birana River. So doon ko kayo dadalhin ko sakali. Marami ako pagdadalan sa inyo. Baka kumalat ang mga virus diyan dahil at doon pag nandoon na rin kayo, tuturuan ko na rin kayo kung paano gumawa ng virus. Tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-extract ng lason mismong makukuha doon sa lugar na yon. Lason na pwedeng gawing lason na puno ng kahoy na mas matindi pa sa kamandag ng kubra. Doon lahat makukuha natin at ituturo ko sa inyo. Para sa ganon, kung mamatay man ako, alam nyong gumawa ng virus, alam nyong gumawa ng lason. Dahil hindi ko naman sigurado ko hanggang kailan ang buhay ko. Dahil nga, imaginin mo, 175 years old ko na. Ay, ako na ang pinakamatandang tao sa buong mundo. O baka malay natin, bukas makalawa, patay na ako. Di at least naturuan ko kayo. Hindi po ako nagbibiro. No. Kaya kung tutuusin, ito si Enrile, ito pala si Enrile, 100 years old na pala ito ngayong, itong February 14 pala. Ang birthday niyan, 100 eksakto ang edad niyan. Pero tingnan mo naman yung itsura ko at saka itsura niyan. Tingnan nyo nga. 100 years old si Enrile ngayon. Ngayon, February 14 versus sa 175 years old. Kung magsalita yan, isang kilometro bago masundan yung isang salita niya. O tingnan nyo naman itong salita ko sunod-sunod. Oh. Ganun pa man, hindi pa rin ako nakakatiyak kung kailan ako mamamatay. Pero gusto kong gawin ko na yung eksperimento ko. At dito nga, kung sakasakali man, dito ko kayo dadalhin dyan sa yung i-upload ko. Baka bukas makalawa, i-upload ko dyan. Ipapakita ko lang, hindi na ako magkakuan doon. Hindi na ako makikita doon ng mukha ko. Ayaw ko magpakita ng mukha ko. At kung saan lugar ito, kung saan lugar yon, papakita ko sa hindi ko na rin sasabihin. Basta ang alam ko, pag nandoon kayo, para kayong nasa tabi ating Panginoon. Bakit kung sabi? Kasi nandoon na lahat. Doon hindi na kayo magugutom. Bakit? Kasi hawak natin, hawak ko mismo ang dilaw na kamote. Pwede nyo namang gastusin yun. Paisa-isa nga lang, hindi bultuhan ang pagpapalit nyo ng pira. Paisa-isa. Hindi pwedeng bultuhan na ipapalit natin yan dahil hahabulin tayo itong gobyernong kawatan na ito. Wala na kayong kagutuman doon kung sakali para kasi gusto ko na maburyong eh. Gusto ko na maburyong dito sa nakikita ko, naririnig ko, napapanood ko. Imagine mo yan siya, 60 billion? Budget lang ng dalawang kongresista, si Romualdez lang at si Sandro. 60 billion? Ano yan? Bakit itong DBM or COA or saan man pinanggagalingan ng mga budget na yan, bakit pinapayagan nila ganyan? Kahit ba nila ipinasa dyan sa kongreso na yan, bakit pinapayagan yan ng DBM? Or ano pa mang ahensya na nagbibigay ng budget dito sa mga gunggong ng mga politikong ito? Bakit pinapayagan yan? Iniisip ko talaga, buburyungin na ako nito eh. Parang ihingin ko yung advice niyo kung ano. Ano kaya ako magpasabog na ako dyan ng mga virus, ng matudas sa mga yan, tapos ako ang magiging presidente? Pag ako naging presidente, sisiguraduhin ko, lahat yan, mga bahay nila, yung mga mansyon nila, lahat yan, babawiin ko lahat yan. Ititira ko lang dito sa mga animal na ito, karsonsilyo, ang ititira ko dito sa mga animal nito. Ultimong kutsara, babawiin ko sa kanila. Yun ay pan lang. Yun ang iniisip ko. Dahil lahat ng babawiin ko, hindi naman pupunta sa akin dahil sinabi ko na hindi ko na kailangan ng pera.
Ang kailangan ko lang dito mabawi yung mga animal na mga mansion nila. Kagaya yan. Si bukbukin ang mukha na yan. Bumili ng condominium tapos bigay lang dito kay Dominic. Tingnan nyo. Pag ako ang nandyan, pag mag-antay-antay kayo, baka bumaliktad ang panahon at naging presidente ako, mga buwaka ng anan nyo, lahat yan ipasusuka ko sa inyo, pati yung mga atay ninyo, palalabas ko yan. Buisit kayo. Nakakadismaya kayo mga putang na nyo. Bakit ba nakakapagsalita ako ng ganito? Out of frustration. Dahil nga sinasabi ko lagi, parami ng parami yung mga kababayan natin yung nagugutuman. Darating ang araw, pagsisisihan ninyo yung araw na ipinanganak kayo, mga buwa ka ng ano nyo. Sa mga susunod na araw din, ipapalabas ko sa inyo yung video noong crocodile farm ko. Dito, ipapakita ko na sa inyo kung saan kayo mapupunta, kung sakasakali. Dahil sa totoo lang itong crocodile farm, yan ay nililitson. Ini-export yan. So, ibig sabihin, kung itong mga kawatan ng mga politikong ito, ipalamon ko ng ipalamon dito sa mga buhaya ko, tataba yung mga buhaya ko. Pagka mataba ang alaga mo, mabigat ang timbang niyan, malaking pira ang kapalit niyan. So, ilan ba itong mga kawatan na ito? Kadami yan. Oh, pa doon tataba yung mga alaga ko, mga buhaya. Sa mga susunod, ipapakita ko yung crocodile farm ko. Di ako nagbibiro dito. Buisit ng mga kakadismaya. Nakakadismaya kayo. Imagine mo, yung makarinig ka or makapanood ka ng gano'n, ang halaga ng budget. Ngayon lang taon na ito, sa susunod na taon, iba na naman, mas malaki na naman, 60 billion. Anong gagawin nyo? Hindi bali sana kung yung portion na yun, ibigay nyo rito sa mga nagugutuman nating mga kababayan, karami nating mga nagugutuman kababayan. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko kayo kung sakalit may pantulong kayo dito sa mga mahihirap nating kababayan. Sasamahan ko kayo dahil alam ko kung saan yung mga taong talagang walang masahe. Kasi nga, kahit papaano, nakakapag-abot ako doon na maibsan yung kagutuman nila. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Tapos kayo, malaman-laman natin ganyan, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan. Saan mapupunta yan? Sa bulsa lang ninyo eh. Sa mga kabit ninyo, kagaya itong bukbukin itong kongresista nito, na bumili ng condominium na ibinigay lang dito kay Dominic. So, imagine mo yan. Ay, milyon ang pinag-uusapan dyan sa condominium na high-end condominium yan. Oh. Sino ang hindi manggagalaiti dyan? Kaya yung sinasabi ko malapit-lapit na ako maburyong. Baka lahat kayo magdadapaan dyan. Sinasabi ko. Kaya maghanda-handa yung mga subscriber ko. At pag nag-anunsyo na ako, pumunta na kayo sa isang lugar rin, papipick up ko kayo. Hindi nyo kailangan na dadalhin yung mga kung ano pa. Wala. Doon, libre na kayong lahat. Nakakabwisit. Nakakapanggigil. O, ulitin ko lang. Bakit ba ako nagdadaldal ng ganito? Nagdadaldal ba ako para sa sarili ko? Hindi po. Ang dinadaldal ko po rito, itong aking mga kababayang sinusuplayan na pa-kaunti-kaunti, sinusuplayan na kahit pa paano maibsan yung kagutuman nila. Yun ang dahilan kung bakit ako nagdadaldal dito. Sinabi ko na sa inyo, na hindi ko nga kailangan na yung blessings na galing sa ating Panginoon eh. Ang lagi ko na sinasabi sa ating Panginoon, yung mga blessings na ibibigay niya sa akin pa,
idiretso lang ibigay dito sa mga subscribers ko. So, ibig sabihin, doon pa po sa mga hindi nakapag-subscribe na nanonood ng video ko, i-subscribe nyo, pindutin nyo na po ang subscribe para mapasama na po kayo doon sa susurtihin. Hindi po ako nagbibiro dito sa sinasabi kong lahat na magsusubscribe sa akin ay susurtihin. Hindi po ako nagbibiro dito. Grabe. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, paumanhin po ang aking hinihingi sa inyo. Kung isa na naman pong episode, yung mga paggaspang ng bunganga ako, hindi ko po talaga makontrol eh. Dahil sabi ko nga sa inyo, ako mismo nakakakita yung mga pinupuntahan ng team ko, pinupuntahan ng mga tao ko. Baka hindi ko na po sasabihin dito kung ilan. Dati, pagka pumunta ako doon sa project ko, naglalagay ako doon sa isang service truck. Lagi yan 10 kabanya na bigas. So araw-araw yon, nauubos yon. Pero ngayon, mas dumami pa. 1,000 bisis na ngayon karami. So hindi ko naman matanggihan to po dahil unang-una, kung ako sinasabi ko nga sa inyo, naranasan ko yung magutom. Naranasan ko yung gusto kong kumain na wala akong makain. Kaya alam ko yung pakiramdam na nagugutuman. Yun na nga po yung sinasabi ko, napakahirap ang maging mahirap. Daras ko po yan. Hindi po kailangan na i-memorize yan. Anyway, mahaba na po tayo. Pakaingat po kayo lagi at sana yung mga sakit ninyo ay mapawi na sa inyong mga katawan. At lahat po ng mga sakit ninyo, malipat na po dito sa mga politiko, mga kawatan. Mapakanser man yan. Sisikapin nating ilipat na lang natin yung mga sakit ninyo dito sa mga politiko, mga walang konsensya at mga demonyo. Maraming salamat po.